Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Malakas na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal at magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purin po ating dakilang Diyos. Ipabot natin sa langit ang ating pagpupuri. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purin po ating dakilang Diyos. Salamat po sa mahal na Pantay Manalangin. Dakilat na pagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa araw na ito, Diyos. Narito kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Diyos, sa mga banal. Sa unang dalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Salamat pong marami sa mga buhay na patotoo namin napakinggan ay kay Diyos na buhay. Nagpapagaling ng mga karamdaman, O Diyos. Naglulutas ng mga problema, O God. Dumidinig sa aming mga dalangin. Salamat pong marami sa mga masing banal at matamis na presensya, O Diyos, naming kagalakan, O Diyos. Salamat pong marami, O Diyos, sa lahat ng blessing na binigay mo sa amin, financial, material at higit sa spiritual. Narito kami misanan pa sa aming pong pagkikinig ng banal na salita. Langisan mo at pagpalain, misanan pa muling bahagi ng gawain mo sa oras na ito. Langisan mo po ang banal na salita, misanan pa i-revive po kaming lahat. Alisin mo ang mga langgawa ng kaaway and bind the power of darkness, doubts, and unbelief hindrance. We command you to cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Una't higit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagdakil at pagsamba ay tanging sa ating napakabait na Diyos. Amen. Ating Panginoong Jesucristo. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and we always treasure the blessed teachings and memories of our beloved honorable stand Pastor Lina C. Almeida, and to the beloved Almeida family, and to all of us, my brothers and sisters, amen. Sa ating mga webcast viewers na nanonood sa oras na ito, napakarami nating na mga kapatid na nanonood sa ating gawain. Praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, mga minamahal, at napakabait ng Diyos. Ever amen. Habang nagpapatotoo yung ating kapatid kanina, ating beloved Sister Bernadette Toriman, mga minamahal, talagang mapupuri natin ng Diyos. Amen. Yung kanyang katayuan, mga last year, mga minamahal, talagang hirap na hirap siyang lumakad, hirap siyang tumayo, mga minamahal, talagang baluktot yung kanyang pagkatayo. Amen. Talagang hindi may drawing ba yung kanyang pagtayo, mga minamahal, dahil sa kanyang karamdaman. Pero ngayon nakita natin, mga minamahal, pinagaling ng ating napakabait na Diyos. Isa pong malakas na palakpak para sa mahal na Panginoon. Amen. So talagang mabait ang Diyos na ating pinaglingkuran. Amen. Talagang mahirap yung karamdaman pag dito na sa likod. Amen. Nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon dahil last mga December, siguro November, December, tumawag yung aking brother na sa Canada. Talagang nagkaroon siya ng trouble dahil isa po siyang heavy equipment mechanic. Binuhat niya raw yung transmission. Mga minamahal, sinakay niya sa kotse yung transmission. Pag-alsa niya, mga minamahal, talagang lumagutok yung kanyang likod. Pagkatapos noon, hirap na siyang umupo. Hindi na makalakad ng maayos. Talagang napakasakit, mga minamahal. Sabi niya, napakasakit. So mga minamahal, kinakailangan niyang mag-rest at kailangan siya magpatingin sa doktor doon. So mga minamahal, talagang hindi siya makaupo, hirap siya umupo. At mga minamahal, pag tumayo siya, nakatayo, buong araw makatayo. Kung mahiga naman siya, buong araw nakahiga. Ganun ang kalagayan niya, mga minamahal. Dahil nagkakram yung kanyang paa. Mga minamahal, tumawag sa akin, humingi ng prayer. So nag-pray kami through phone. Salamat sa mabait na Diyos, mga minamahal. Ngayon po, back to work na siya, maayos na ang kanyang kalagayan. Amen. So mga minamahal, talaga ang Diyos natin ay nakikinig sa ating dalangin. Amen. Kaya hindi tayo magsawang magpasalamat sa Diyos. Hindi tayo magsawang magpuri sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, sundin ang kalooban ng Diyos at gawin ang kalooban ng Diyos. Mga minabang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, napapamahal tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Pinangga ka sa Ginoo. Ever say amen. Kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, sabi po ng I love them that love me.
iniibig ko yung mga umibig sa akin, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya anuman hilingin niyo sa akin, sabi ng Diyos, if you remain in me and if you abide in me and my words abide in you, sabi ng Panginoon, you shall ask what you wish and it shall be given unto you. Pag humingi tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, napakabait ng Diyos, nakikinig sa atin. Hindi natin nakikita ang Diyos, mga minamahal, pero buhay siya na nakikinig sa ating mga dalangin. Amen. Kaya mga minamahal, napakasarap maglingkod sa Diyos, magpakainit sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, Satan is deceiver. Ever see, amen. Ang ating topic ngayon, mga minamahal, itong sinasabi ng Biblia, heeds God's warning. Heeds. Ibig sabihin ng heeds, mga minamahal, makinig. Amen. O tumalima sa warning ng Diyos. Ever see, amen. From the book of Colossians chapter 1 verse 28. Kindly open your Bible. From the epistle of Paul to the Colossians chapter 1 verse 28. Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Amen. Kolosas, kabanatang 1, ang talatay 8. Na siya rin namang sa amin ang nagbalita ng iyong pag-ibig sa Espiritu. Amen. 28. Na siya naming inihayag na pinaalalahanan ang bawat tao at tinuturuan ang bawat tao sa buong karunungan upang maiharap na maging sakdal kay Kristo ang bawat tao. Amen. Amen. Everybody say amen. So ito po yung mga manamahal katayuan ng mga ngaral ng salita ng Diyos. Everybody say amen. Sabi ni Apostol Pablo, whom we preach naming inaaralan, warning every man, pinalalahanan ng lahat ng tao, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Everybody say amen. So mga minamahal, ito ang sinabi ni Apostol Pablo habang siya sumusulat sa mga iglesia, nang sabi niya, ipinangaral namin at binarningan ang lahat ng tao at tinuruan ang lahat ng tao ng buong karunungan upang maiharap ang bawat isa na perpekto sa harap ng Diyos. Everybody say amen. Mahirap maging mangaral dahil ang trabaho mo ay to teach, to preach, amen, and to perfect the saints upang maperpekto ang mga banal. So mga minamahal, sabi po ng Biblia, ito ang nandito tayo ngayon. Nandito tayo ngayon, inaaralan, binibigyan ng paalala ng bawat isa at tinuturuan ng buong karunungan. Buong karunungan hindi galing sa kaalaman sa tao dahil hindi pwede yung karunungan sa tao lamang. Ang kailangan ng tao upang siya maging sakdal sa harap ng Diyos, ang salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Dahil ang salita ng Diyos, ito ang magtutuwid sa atin. Ang salita ng Diyos, ito ang magiging sakdal sa atin, sa ating mga lakad. Upang maituwid yung ating mga lakad, ang kailangan natin ang salita ng Diyos. Everybody say amen. Kaya dito mga minamahal, buong karunungan itinuturo sa bawat isa sa atin, pinapalalahanan ang bawat isa sa atin ng buong karunungan upang tayo po'y maging sakdal sa harap ng ating mahal na Panginoon. Amen. So, here's God's warning. Una po, ang sabi po ng Biblia, we have an enemy. Our enemy is Satan. Ever see amen? The Bible says in 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Kindly. From the book of 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion walking about, seeking whom he may devour, whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Amen. Unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging
mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leon, umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Versikulo 9, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sanglibutan. Amen. Palapakan muna po natin ang salita ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. So ang sabi po ng banal na kasulatan, sabi po ng Biblia, mga minamahal, your adversary is the devil. Is like a roaring lion seeking someone who may devour. Everybody say amen. So sabi po ng Biblia, be sober, be vigilant. Be sober, ibig sabihin, magpakamarunong tayo. Be vigilant, mapagpuyat. Amen. Mapagpigil sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Kinakailangan ng Kristiyano ay maging wise. Everybody say amen. Kinakailangan alamin mo ang kalooban ng Diyos at alamin mo rin ang iyong kaaway. Dahil meron tayong kaaway. Ang kaaway natin, sabi po ng Biblia, is Satanas, the devil. Is as a roaring lion, walketh about seeking whom may devour. Kagaya ng leon na umuungal, umahanap ng masisila. Kaya sa atin, paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, talagang peligro ba ang katayuan natin? Si Satanas naging threat sa atin. Everybody say amen. Dahil siya, mga minamahal, ay gusto niyang agawin ang bawat isa sa inyo. Gusto ni Satanas, mandulupaypay ka sa paglilingkod sa Diyos, magkaroon ka ng doubts, magkaroon ka ng alinlangan, mandalamig ka sa pananampalataya. Amen. Babalik ka sa sanlibutan, babalik ka doon sa kasalanan, muli kang mabuhay doon sa kasalanan. Yun ang gusto ni Satanas. Tayo po ang target. You are a special object to Satan. Ever say amen. Amen. Nakapokus sa atin si Satanas. Kaya sabi po ng Biblia, be sober. Pag sinabing sober, mga minamahal, tinakal magpakamarunong tayo. Ever say amen. Be vigilant. Mga minamahal, mapagpuyat, mapagpigil sa lahat ng oras. Sapagkat meron tayong kaaway, si Satanas. Mga minamahal, totoong sabi ng Biblia. Kaya ang Kristiyano, sa lahat ng panahon, kailangan ng Kristiyano, mga minamahal, talaga pong maging mainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo pwede manlamig. Hindi tayo pwedeng magnupaypay dahil meron tayong kaaway. Ang ibig sabihin, fight with a good fight. Palapakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka. Hindi pwedeng basta-basta itong ating laban na ito, mga minamahal. Sabi nga ni Apostol Pablo, fall, mga minamahal, i-consider the Christian fight is a word fight, great fight. Ever see, man? Word fighting. I-consider niya ang paglilingkod natin sa Diyos, ito'y laban. Kaya kang Kristiyano, kinakailangan talagang fight with a good fight. Bantayan mo ang iyong sarili. Kaya sabi pa ng Biblia, meron tayong kaaway. Ito ang warning ng Diyos. Meron tayong kaaway sa Satanas. Sabi po ng Biblia, when man sin, mga minamahal, Satan become the ruler of the world. Dahil sa kasalanan ng tao, si Satanas, siya naging ruler. Ever see, man, of the world. Siya ang ruler ng mundong ito. Ibig sabihin, siya ang nagdominyo ni ining kalibutan. Never see, man. Kaya mga minamahal, sabi po ng Biblia, ang mga tao na binubulagan ni Satanas. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, he dominates the whole world. Mga minamahal, patrol, mga minamahal, this earth, and is commander of the host of evil spirits, through whom, mga minamahal, we slaves and keep captives those without Christ. Nabibiyag ni Satanas yung mga walang Kristo. Sa ayaw at sa gusto ng tao. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, you are enslaved by the power of Satan. I want to say amen. Nasa ilalim ka sa you are under the rule of Satan. Nasa pagdumala ka ni Satanas. Nasa ilalim ka sa kapangyarihan ni Satanas. Pag wala kang Espiritu ng Diyos, pag wala kang Kristo sa puso. Kaya no wonder, mga minamahal, minsan merong isang senadora. Ang sabi niya, di ako naniniwalang may Diyos, sabi niya. Dahil kung may Diyos, ang sabi niya, tamad ang Diyos. Ba't walang ginawa?
Hindi niya kasi maunawaan ang salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Si Satanas ang nagdominar sa kalibutan, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, siya ang nag-rule. Satan is the ruler of this world. Everybody say amen. Siya ang nagdominar nining kalibutan na si Satanas. Kaya pag ang taong wala sa Diyos, alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan, nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Everybody say amen. Ang sabi ng Biblia, only believer has been delivered from the power of from his power. Yung mga mananampalataya lamang po, mga minamahal, sila ang nakalaya sa kapangyarihan ni Satanas. Those who believe in God, those who accept our dearest Jesus and receive the Holy Spirit shall deliver them from His power. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, tayo po'y wala na sa ilalim ng kasalanan. Tandaan po natin, greater is He that is in you than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa iyo kaysa sa sanlibutan. Kaysa kay Satanas. Everybody say amen. Mas makapangyarihan ang Kristiyano kaysa kay Satanas dahil binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. When you receive the Holy Spirit, the Bible said, you shall receive power. Power to live for God, power to live a holy life, power to live a righteous life, power to resist demons and devils. Everybody say amen. Power to resist temptation. Palapakan po natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Kaya tayo po, we are overcomer. Everybody say amen. Pag-aralan po natin ito, mahalaga itong mahalaga. Mga minamahal, napakalaga dahil ang nakataya dito ang inyong kaligtasan. Everybody say amen. Ang nakataya dito ang inyong kaluluwa. Kapag kulang tayo sa karunungan at kaalaman sa salita ng Diyos, hindi natin maalam kung paano, mga minamahal, ipamuhay ang kalooban ng Diyos, matatalo kayo ni Satanas. At sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sabi po ng ating nabasa, mga minamahal, praise the Lord. Yet as a roaring lion, sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, he remains a threat, mga minamahal, to believers and seeks to destroy them, especially through experiences of sufferings. Everybody say amen. Kaya mga minamahal, he remain a threat for us. The devil is a threat for us. He remain a threat for us. Siya po'y nanatiling threat sa ating buhay dahil ang gusto niya, tayo po'y agawin sa kamay ng Diyos. Kaya mga minamahal, talagang minsan, hindi basta-basta. Ang mga Kristiyano mainit, mamaya-maya nanlalamig. Amen? Masigasig sa paglilingkod sa Diyos, susunod na taon nanulupaypay. Dahil sa Satanas ay threat sa atin. Gusto ni Satanas na agawin kayo sa kamay ng Diyos. Kaya ang Kristiyano, hindi basta-basta ang ating pagkikipagbakang ito. Kaya sabi po ng Biblia, heeds to the warning of God. Satan is your adversary. Is like a roaring lion seeking someone who may devour. At ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, he will spiritually destroy anyone who abandon the protection of God through our faith. Ang lahat ng hindi manatili sa pananampalataya ay mawawasak ni Satanas. Ganon pala kahirap itong ating kalagayan. Ibig kong sabihin, mga minamahal, bigyan natin ng halaga ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Everybody say amen. So yan po ang ating warning ng Diyos about our enemy, about Satan. Hindi natin pwedeng ignore. Do not ignore your enemy. Everybody say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, alamin mo ang iyong kaaway. Ibig sabihin, alamin mo ang mga wiles ng demonyo. Alamin mo ang mga paraan ng kaaway para ikay mawala. Alamin mo ang kalooban ng Diyos, lalo't higit, purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sabi po ng banal na kasulatan, warning about deception.
from the book of Hebrews chapter 3 verse 13, kindly. The Epistle of Paul to the Hebrews, chapter 3, verse 17. But with whom was he grieved 40 years? Was it not with them that had sinned, whose carcasses fell in the wilderness? Amen. Hebrews chapter 3 verse 13. Hebrehanon, Kabanatang 3, ang talata ay 13. Ngunit kayo mga pangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon baka papagmatigasin ang sinuman sa inyo ng daya ng kasalanan. Amen. Everybody say amen. So but exhort one another daily. Everybody say amen. Kaya nga po ang sabi ng Apostle Pablo, exhort one another daily. Kung maari, araw-araw, palabakan mo natin ng malakas ang mahal na Panginoon, mga minamahal. But exhort one another daily. Kung maari, araw-araw, sabi ng Apostle Pablo, exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. Dahil merong daya ang kasalanan, everybody say amen. Malimbungo ng kasalanan, mga kapatid. Kaya sabi naman nila kasulatan, exhort one another daily. Dito meron tayong 3 times na paninambahan, mga minamahal, lalo na ngayong nagkaroon ng problema sa pandemic, walang masakyan, hirap na makasakay, lalo po mga minamahal na talagang hindi makadalo yung ibang kapatiran. So kung mga minamahal, grabe ang atake ng kaaway ngayon. Grabe ang atake ng kaaway, lalo na sa ating mga Kristiyano, kay gusto ng kaaway na manlupaypay kayo sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, kung maaari araw-araw, i-exhort ang bawat isa, palakasin ang kanilang pananampalataya. Everybody say amen. So mga minamahal, salamat na lang sa mabait na Diyos. Meron tayong mga internet, nandyan ang ating mga gawain. Araw-araw, meron tayong gawain para makinig ng salita ng Diyos. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Gusto mong saan ka makinig? Gumustong sa Luzon, Visayas ba, Mindanao ba, doon sa ibang bansa ba? Mamili ka kung saan mo gusto. Everybody say amen. Pakinggan mo yung mga patutuo ng mga kapatiran na kung paano sila gumaling. Everybody say amen. Pakinggan natin yung mga testimonyo na nandiyan sa mga Facebook, nasa mga YouTube, mga minamahal. Marirevive ang iyong pananampalataya. Hindi ka man lalamig sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoong Yesus. Everybody say amen. So kinakailangan ng Kristiyano maging wise lang tayo. Kinakailangan nakapokus tayo sa mga spiritual na bagay. Huwag sa mga daya ng kasalanan sa sanlibutan. Limbungan ng kaaway, mga minamahal, maraming daya sa kasalanan. Nandiyan sa mismo sa mga cellphone ang kasalanan. Everybody say amen. Nandiyan sa inyo mga cellphone ang kasalanan. So, kayo na lang ang pumili. Gusto ba ninyo ng kasalanan o gusto ninyong espiritual para kayo tumibay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Amen. Kung gusto mong lumakas sa espiritual, kagaya ng isang kapatiran natin sa Amerika, mga minamahal, umaga pa lang nakamonitor na sa mga gawain dahil lockdown nga. Walang tigil kung saan yung gawain doon sa kung saan. Hanggang madaling araw nanonood sa mga gawain, mga minamahal. Amen. Busog na busog ang kanyang spiritual, revive na revive siya. Yun ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kinakailangan alamin natin yung mga daya ng kaaway, ang daya ng kasalanan. Nandito ngayon kumikilos ang kaaway. Subalit marami pong salamat sa mabait na Diyos. Meron tayong mga gawain upang tayo mapalalahanan sa salita ng Diyos. Everybody say amen. Hindi ka magsawa makinig sa mga patutuo. Gaya nung nagpatutuo na pari. Amen. Yung pari na merong cancer of the bone. O nagmimisa na yung pari, meron siyang cancer of the bone. Noong mga minamahal, ilang taon, more than 17 years, ang kanyang sakit. Mga minamahal, nang siya'y nakadalo sa ating gawain, nagpabautismo. Sabi ng preacher, tanggapin nyo, mahal na Panginoon, kayo may makaramdaman, bautismo kayo sa tubig. Pagkatapos kayo mabautismo, gagaling kayo. Nagtaka siya, ano kayang connection ng tubig para sa kanyang gagalingan. Pero nang siya'y nagpabautismo, pinagaling ng ating mabait na Diyos. Amen. Kaya mga minamahal, hindi tayo magsawang makinig sa mga patutuo.
doon sa Liloan, Liloan last Friday. Doon ako sa Liloan, napakaganda ng patutuo. Kahit balik-balik yung mga patutuo. Yung anak ni Brother Cañete, na talagang merong cancer of the bone. Ang sabi ng doktor, putlo ng niyang bukton sa bata. Doktor na nagsabi, putlo ng bukton sa bata. I-x-ray, dako ang niyang bukton diri, ang bukog, ang usagamay. So, the cancer of the bone. So, sabi ng doktor, putlo ng bukton. Mga minamahal. So, hindi na alam kung saan. Wala silang pera. Nang sila'y masera ng kapatiran, sabi niya, cancer, simple lang yun sa amin, sa Jesus Miracle Crusade. Pagdalo ng kasagdalo nila sa gawain sa Lapu-Lapu, mga minamahal, yung kanyang anak na gabi-gabi umiiyak, hindi makatulog dahil lumalaki yung buto. Nag-expand yung buto ng kanyang anak, ibig sabihin cancer. So mga minapagdalo niya, namibulong siya, mga minamahal. Grabe ang tulog ng bata, buong overnight tulog yung baby niya. Pagkadawat nila ng bautismo, mga minamahal, grabe ang pamaraan ng Diyos. Mga minamahal, nagpa-x-ray uli. Sunod nga buwan, ang kanyang buto ng kanyang anak na malaki, naging normal, parehas na. Palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Amen. Mga minamahal, sabi ng doktor, putlo ng bukto na. Pero mga minamahal, puputulin yung kamay, pero walang operasyon sa pagtanggap sa mahal na Panginoon, pinagaling ng ating mabait na Diyos. So bulay-bulayin mo yan, mga minamahal. Wala kang makitang ganong himala. Dito lang sa ating banal na gawain, purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo lang kasi minsan, parang na-immune na ba? Amen. Parang gumaling sa cancer, parang walang narinig ba? Amen. Pero sa mga ibang reliyon, mga minamahal, talagang kamangha-mangha sa kanila. Pero sa atin, mga minamahal, may cancer sa breast. Sabi, wala nang pag-asang gumaling. Hindi na makaalsa ng isang basong tubig, ng isang kabo na tubig, yung tabo. Mga minamahal. Pero dumalo dito, ngayon, iikot-ikot sa pagpupuri sa mahal na Panginoon, walang tigil. Just imagine, i-compare natin noon. Ebarsimen. Noong araw, hindi makaalsa hindi makapaglaba, hindi makaluto, hindi maalsa nga yung isang tabo ng tubig dahil sa kanyang cancer sa breast. Sabi ng doktor, grabe, ang kanyang lola, mama, ate, puros patay sa cancer sa breast. Pero dito, mga minamahal, pagdalo, mga minamahal, walang puwas sa pagdaig sa Ginoo, nga naman ang Diyos nag-ayo sa iyang balatian. Mga minamahal, palapakan natin ng malakas ang mahal na Panginoon. Lahat magsigaw ng praise the Lord. Ipabot natin sa Diyos ang ating tinig, mga minamahal. Amen. Gaano kabait ang Diyos sa atin? Gaano kabuti ang Diyos sa ministeryong ito? Gaano tayo kapinagpala ng Diyos? Hindi lamang yung kagalingan sa ating mga karamdaman, pagbabago ng ating buhay, lalo tigit merong mansyon sa langit nag-aantay sa atin. Ang buhay ng tao, maiksi lang. Mga minamahal, napakaiksi ng buhay ng tao. Na-bless nga ako doon sa sister ng ating adult square nga, 71 na pala. Para lang 59. Everybody say amen. Wala pang, parang hindi pa senior ba? Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Ganon kabait ang Diyos. Amen? Pero nung araw, anong buhay niya? Sabi niya, grabe. Kumbaga, mga minamahal, napakasalimot ng buhay. Amen? Pero nung maglingkod sa Diyos, ang Diyos palang katugunan lahat ng bagay. Pag naglingkod ka sa Diyos, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Pag naglingkod ka sa Diyos, pagpapalain ng Diyos ang mga anak mo. Pagpapalain ng Diyos yung mga apo mo. Everybody say amen. Amen. Pagpapalain ng Diyos yung lahat, mga manugang mo lahat, aayusin ng Diyos ang buhay mo. Napakasarap maglingkod sa mahal na Panginoon. Kahit pandemic, tutulungan tayo ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ganon mapagkabait ang Diyos. Kaya mga minamahal, makinig tayo sa warning ng Diyos. Huwag tayong padaya sa kasalanan. Amen. Kasalanan lang naman. Ang lahat ng uri ng kasalanan ito magiging barir para sa hindi tayo marinig ng Diyos sa ating dalangin. Tandaan nyo yung S-Y-N, sin, tandaan natin. Ang kasalanan, ito ang dahilan, mga minamahal, para ikaw ay mapapahamak.
Kaya sabi po ng Biblia, mga minamahal, overcome sin. Say no to sin, everybody say amen. Say no to temptation, everybody say amen. Say no to Satan, everybody say amen. Say no to devil, palapakan po natin ang ating mabait na Diyos. Magpakainit lang tayo sa paglilingkod. Ibigin natin ng buong puso ang Diyos. Amen. Buong puso, galing sa puso. Ang pag-worship natin galing sa puso. Kailangan mga minamahal, galing sa iyong kinabuturan sa imong kasing-kasing ba. Ipaabot mo sa Diyos ang iyong pasasalamat. Hindi mabayaran ang kabutihan ng Diyos. Amen? Hindi mabayaran yung kabutihan ng Diyos. Yung ating mga kapatiran na may mga cancer, pag nakita ko silang hanggang ngayon malakas, malusog, talagang hindi ang kagalakan sa puso natin ba? Everybody say amen? Hindi natin ma-explain ang kabutihan ng Diyos. Yung ating sister doon sa Sibunga, galing ako ng Sibunga ng isang araw, mga minamahal, yun, merong cancer of the brain. Sabi ni Dr. Rivera sa Sibudok, 6 months to live, 1994. Kailangan, sabi ni Dr. Rivera, pagpahanda ka ng 50,000, buko ng imong ulo. Kung hindi na ito operahan, mamatay ka. Ilang gamot, araw-araw 12 kapirasong tambal, isog kayo. Muitik niya, adlaw-adlaw. Mga minamahal, pero grabe kasakit ang ulo. Pag cancer, masakit. Amen. Pag ato niya dito sa Southern Island, nakaimamat niya nga itong beloved Mami Anita Chua. Sabi niya, gusto mong maayo, tambong ka sa Jesus Miracle Crusade. Dali-dali, mga minamahal, nagpaabot sa doktor. Kay paniyod to, wala pang mabutang doktor. Gunit sa kwarta, 15,000. Offering. Sabi niya, mga minamahal, gihatag. Magpaabot sa doktor, mga minamahal, naghihintay ng doktor. Pagkatapos mga minamahal, umalis sa ospital, pumunta sa Tabunok, dumalo sa gawain ng pabautismo. Hanggang ngayon, buhay, napakalakas. Ebarisimen. Napakalusog nandoon sa Sibunga. 1994, tinaningan ng 6 na buwan, umiinom ng gamot, 12 gamot, kada araw-araw na palalaking dosage. Pero pagtanggap sa malabang ng pagbautismo, wala ng gamot, wala ng sakit. Pinagaling ng ating dakilang makapangyarihang Diyos. Malakas sa balakbak para sa mahal na Panginoon. Amen? Mga minamahal, mga ganitong testimonyo, wag nating kalimutan, ito'y gawa ng Diyos sa ating kalagitnaan para mga minamahal magsilbing paalala sa atin na may Diyos na tumawag sa atin, may Diyos na tutulong sa atin, may Diyos na magpapala sa inyo. Tinawag kayo ng Diyos para pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Pag sumunod kayo sa Diyos, lahat ng ating mga kahilingan ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Sino Brother Noel Tan, merong cancer sa mata. Sabi niya, nung dumalo sa Tabunok, nakatap-tap pa ni. Nakabend yung mata niya. Dahil kung tanggalin mo yung bend, lalabas yung mata niya. Parang suriso na nagisi kapag pinirito yung suriso. Ganon yung mata niya. 6 months to live, kailangan siyang i-chemo. Anong ginawa? Imbis na magpa-chemo siya, sabi niya, ang ginawa ko, nagsakripisyo ko, dumalo ng Merkules, Biyernes, Linggo. Hindi na ako nagpa-chemo, yung mga kasama ko nagpa-chemo, naubos na ngamatay. Pero ako, sabi niya, walang chemotherapy na nangyari sa akin. Purihin ang Diyos, pinagaling siya ng mahal na Panginoon, nakakita. Sino naka-witness? Kailan mo ito, di ba? Di ba? Nakakita mo? Nagtestimonyo nga, klaro ang iyang mata. Amen. Wala na'y cancer. Asa ka makakita yung ng milagro, diri lang sa atong bulaton. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Sigurado ang langit, mga minamahal. Sigurado ang langit na kahanda sa atin pagdating ng araw. Ang pagsakripisyo natin na ito, ang hirap natin na dinaranas minsan, napakalayo minsan ng inyong bahay, dadalo kayo sa gawain. Mga minamahal, ito'y lahat ay nakarecord sa langit. Pagdating ng araw, buksan yung aklat ng gawa, yung Book of Works. Book of Works. Ito yung mga gawa mo. This is your life. This is your life. Para ka nanood ng sine sa iyong buhay.
I-review lang yung buhay mo. This is your life. Mula nang ikay bata, lumaki, hanggang ikay nagkaisip, hanggang ikay tumanggap sa mahal na Panginoon. Nandoon nakarecord lahat. Oh, wala kang maitago sa mahal na Panginoon. So mga minamahal, kung hindi ka maglingkod sa Diyos, abang tinitingnan mo yung itsura mo doon at tinitingnan mo yung buhay mo, mga minamahal, hindi alam mong ikay guilty. Wala kang mukhang iharap sa Diyos. Amen. Pagkatapos, hatulan ka ng Diyos ayon sa iyong gawa. Pero tayo mga minamahal, there is no condemnation. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Sa kanang napakasarap maglingkod sa Diyos. Ang kaaway natin, tusok. Napakatuso ng demonyo, mga minamahal. Kaya maging wise ang Kristiyano. Isang araw, hindi ka magpupuri, grabe ang udyok ng kaaway. Amen? Grabe ang kaaway, gumawa ng paraan para manlupay-pay ka. Kaya wag natin pabayaan, sabi na, remember, your enemy, your adversary is the devil. Kagaya ng leon na umatungal, umahanap ng masisila, hindi ka patatawarin. Paglulurayin ka ng leon, nakita niyo yung mga leon na gutom sa mga salida o sa mga nakita niyo? Amen? Pag nakakuha ng hayop yan, talagang lalamutakin yan, mga minamahal. Paglulurayin yan, ganon yung leon. Ganon ang sinabi ng Biblia, ang kaaway natin, kagaya ng leon. Umahanap ng masisila sa bawat isa sa atin. Kaya wag tayong magpabaya sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? O, nakita natin testimony kanina. Talagang abang nakatayo yung sister, talagang hindi ko mapigilan, hindi umiyak. Dahil nakita kong gaano siya kahirap lumakad, balok. Parang S yung kanyang katawan. Amen? Talagang hirap na hirap. Pero ngayon, mga minamahal, parang walang nangyari. Sino nagpagaling? Ang Diyos. Purihin ang ating mabait na Diyos. Mga minamahal, minsan dinidisiplina tayo ng mahal na Panginoon, tinuturuan tayo ng Diyos para tayo may tuwid sa ating mga lakad. Kapag tayo masunurin, menos ang trials, menos ang disiplina. Magsawa ka sa pagbabala ng mabait na Diyos. Magtamasa ka ng blessing sa Diyos. Tingnan mo yung mga kapatiran na mainit. Kahit nasa barko, puri ng puri. Amen. Nagpupuri sa mahal na Panginoon, umaawit sa Diyos. Ang kaligayahan nila, ang purihin, pasalamatan ng Diyos. Ang kaligayahan nila, madamang presensya ng Diyos. Yun ang kaligayahan nila. Malapit na malapit ang Diyos sa kanila. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ganon din sa atin, mga minamahal, ang kaligayahan natin yung magpakainit tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Huwag natin pabayaan ang ating kaligtasan. Ever say amen. Gusto kang agawin ni Satanas. Gusto kang luray-luray ni Satanas. Because Satan came to kill, to steal, and to destroy. He is serious in his desire to deceive people and bring soul into eternal damnation in hell. Amen. Subalit mga magpakainit langit tayo sa mahal na Panginoon. Kaya pag minsan naramdaman natin yung panlulupay pa yung doubts, mga minamahal, i-recall mo yung buhay mo. Anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Anong protection ginawa ng Diyos sa buhay mo? Ako mga minamahal, nag-renew ako ng sakyan sa Danau. Wednesday service, gawain, after gawain, nag-council. Natulog ako mga late na. Siguro mga launa. Nagising ako ng alas 3. Nagpuri, another 3 hours. Bago pumunta ng Danau. Antok na antok ako pag-uwi. Sabi ko, mga minamahal, doon na lang ako magpa-gas up dito sa main SRP sa Shell. Pero grabe ng antok ko, talagang dumidikit yung mata ko. So mga minamahal, yung sasakyan automatic, so aandar yun, tatakbo yun. Basta mapakan mo yung gas sinilador. Nakatulog ako sa SRP. Tuloy-tuloy pa lang biyahe, mga minamahal, siguro mga 1 o mga 2 kilometers. Doon sa SRP, hanggang malapit na ako doon sa tulay, umakyat sa tulay yung sasakyan, hanggang pumubulusok na bababa. Curve na yun. So kailangan mong ibuwerta yung manibela. Tulog ako. Mga minamahal, merong umawak sa likod ko. Niyug-yug ako ng ganun. Ginising ako, mga minamahal. Pag gising ko, mga minamahal, aakyat na yung sasakyan sa may center island ng SRP. Nakabig ko yung manibela. So itinabi ko yung sasakyan kasi tulog ako.
Ininan ko yung oras, alas 12 ng tanghali. Sabi ko, nagpupuri ang mga workers. So umuwi ako dito, mga minamahal. Pagdating ko sa pastoral, sabi ko, na-restore. Sabi ko, na-restore. Sinalubong ako ng aking beloved wife. Na-restore mo ba? Oo. Alam mo, sabi ko, meron akong patutuo sa iyo. Oo, alam ko na. Nagulat ako, ba't alam niya? Abang nakaluhod kami, nakakita ko ng vision. Nakita ko ang iyong sasakyan, bumangga sa SRP. Wasak na wasak. Punong-puno ka ng dugo. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, niligtas mo ang husband ko. Mga minamahal. So mga minamahal, nagising ako. Ibig sabihin, mga minamahal, ang mata ng Diyos ay nakatingin sa bawat isa sa atin. Everybody say amen. Pinangga kita sa Ginoo. Everybody say amen. Mga minamahal, sabi niya, nakita kita sa vision habang nakaluhod kami alas 12. Nabangga ang sasakyan mo sa SRP sa island. Wasak na wasak. Tumalimong na lumikot ng umikot. Sabi ko, Lord, preserve my husband. Sabi ko, mahal, niligtas mo ang aking asawa. So mga minamahal, ibig sabihin, tayo po'y mahal na mahal ng Diyos. Amen. Iniibig tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Nais ng Diyos, mga minamahal, ingatan tayo sa araw at gabi. Ilayo sa karamdaman, ilayo sa disgrasya. Nais ng mahal na Panginoon na buhusan kayo ng pagpapala. Mga minamahal, napakabait ng Diyos, walang kagaya niya. Mga minamahal, ang dakilang Diyos na umibig sa atin. Hindi mga minamahal, hindi maliit na bagay ang pagliligtas ng Diyos sa atin sa araw-araw, ang proteksyon, ang buhay natin para tayong batang mga minamahal na mababagong lakas ang ating kalusugan. Everybody say amen? Yung mga ibang ninyong mga kaibigan, mga 60, wala na sa mundong ibabaw. Pero tayo mga 17 na kayo, lahat ng mga umiibig sa Diyos, bibigyan ng Diyos ng mahabang buhay. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen? Sumami na magpakabayinit tayo lalo sa mahal na Panginoon. Totoo ang pangako ng Diyos sa atin. Ibig ng Diyos na tayo pagpalain ng mahal na Panginoon. Lahat ng iyong mga kahilingan, isa-isang ibibigay ng Diyos. Minsan yung ating mga loved ones na nalamig, pero ngayon makita natin, binabalik na ng mahal na Panginoon. Unti-unti, binabalik ng Diyos sa ating gawain dahil gusto silang iligtas din ng ating mabait na Diyos. Hindi kinalimutan ng Diyos ang iyong sakripisyo. Hindi kinakalimutan ng Diyos ang iyong pag-ibig sa Kanya kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Lahat ng iyong dalangin nandoon sa langit, palabakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya mga minamahal, magpakainit tayo sa paglilingkod sa Diyos. Walang bagay na imposible sa mahal na Panginoon. Habang tayo maawit sa oras na ito, mga minamahal, sabi ng Biblia na nakasulatan, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Hallelujah. Ipaabot mo sa Diyos na kayo umiibig sa Kanya sa oras na ito. Iniibig mo ang mahal na Panginoon. Hallelujah. In this quiet place with you, I bow before your throne. Amen. Hallelujah. To the deepest part of me, to you and you alone. I can't say words, for there is no thought you haven't known. My best and all the rest, to you I lay them down. Hallelujah. Thank you for your love. We love you, Jesus. I want to love and live my life. It's just to know you're my life within me. It's yours so completely. I serve you, Lord, only
Yes, amen.